Muling bumaba ang antas ng tubig sa mga reservoir sa Luzon at mula po kahapon bumaba ng 0.1 meters ang tubig sa Angat Reservoir na pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Naitala sa 208.82 meters ang water level dyan ngayong araw. Bumaba rin po ang tubig sa Ipo, Lamesa, Ambuklao, Binga, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Reservoirs. Lahat, maliban sa Caliraya, mas mababa ang antas ng tubig kaysa sa normal na taas. Ang iba pang mga dam, pinagkukunan din ng supply ng tubig ng ilang probinsya sa Luzon. Patuloy na nararamdaman ang epekto ng El Nino sa mga sakahan at palaisdaan sa ilang probinsya sa norte. Gaya po sa Bangli, Ilocos Norte, unti-unti nang bumababa ang level ng tubig sa ilang fish pond doon. Kung dati hanggang lagpas tao po at hanggang tuhod na lang ngayon ang pinakamalalim na water level. Dahil dyan, maaga nang hinuli ang mga tilapia roon. Sa bayan ng Pidig, nababahala naman ang ilang magsasaka dahil sa mababa ng water level sa imbakan ng patubig para sa mga tanim nilang mais. Doon na raw kasi sila umaasa para matubigan ang kanilang pananim. Hirap na rin daw kasi makakuha ng tubig sa mga deep well doon. Kung walang magiging pag-ulan, posible raw tuluyang matuyo na ang kanilang mga tanim sa mga susunod na buwan. Ikinalungkot naman ng ilang magsasaka sa Burgos, Isabela ang pagkasira ng kanilang palay. Ang isa po sa kanila, ipapakain na lamang daw ang tanim sa mga alagang hayop o di kaya ihahalo sa pataba. May ilang maisasalba pa rin naman daw pero kailangan gamitan ng water pump na dagdag gastos para sa kanila. Kaugnay po ng balitang yan, pati ang pagbaba ng antas ng tubig sa ilang dam sa Luzon, kausapin natin ang Pag-asa. Nakasalang po sa Balitang Hali si Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Solis. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, good morning po. Good morning sa Balitang Hali at sa lahat ng nanonood. Opo, yun pong patuloy na pagbaba ng level ng tubig ng mga dam. Senyales bang matindi na talagang epekto ng El Nino? Yes po, isa po yan, Sir Rafi, na kung saan ay ongoing po yung tinatawag nating strong and mature El Nino na kung saan marami na po ding mga lugar na naitala na nagkaroon po ng mga meteorological drought conditions po. So actually, since October po. Sa inyo pong prediction, gaano kabilis yung pagbaba ng level ng dam natin? Sa ngayon po ay depende naman po yon sa mga paggamit ng ating mga multipurpose dam. Kaya lang po meron pong mga bumababa mga around mga 1 po. Since February, kagaya po ng Angat is more than 1.8 meters yung ibinaba ng ating Angat. And yung other po din ng mga dams natin ay patuloy din po na bumababa. So kung magtitipid yung ating mga kababayan, mas babagal yung pagbaba. Sa tingin niyo, posible bang umabot sa critical level yung tubig sa mga dam? Kakayanin ba nitong mag-supply pa ng tubig sa mga irigasyon? Well, sa ngayon po kasi, Sir Rafi, ayon po dun sa Department of Agriculture sa ating mga pag-ugnayan sa kanila. So, ngayon po ay harvest time ng dry season cropping. So, meaning po, hindi naman po nangangailangan ng mga raming irigasyon ng ating mga pananim dahil harvest time po, harvest season po ng dry season cropping natin. And mag-i-start po yung ating wet season cropping. So, magpi-prepare pa naman po yung ating yung land preparation pa ng ating mga magsasaka. Speaking of preparation, ano ho pa ang mga dapat paghandaan ngayong may El Nino tapos malapit na rin ho ang tag-init? Sir, sa ngayon po, dahil unti-unti na nga pong bumababa ang ating tubig sa iba't ibang mga dams natin, so ngayon po talaga yung panahon na kailangan po natin na magtipid, na wag tutulad or wag gagaya kay Asyong Aksaya dahil kailangan po natin itong mga tubig para at least po, although na ma-manage po ng ating mga water and dam operators ang ating mga katubigan, but then kailangan din po ng tulong ng ating mga mamamayan. Alright. Pero may mga nakikita na ho ba kayong indikasyon na malapit na ring matapos ang amihan season? Sa ngayon po ay meron pa rin mga bugso ng amihan. So nandiyan pa rin po yung tinatawag nating Northeast Monsoon. So usually po nag-e-end po yan mga at least first week or second week ng March. So mga ganun po. So ngayong February, kabuuan, meron pa rin po tayong mga amihan. Although bumubugso or humihina ito. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na binigay sa Balitang Hali, ma'am. Good afternoon. Yan po naman si Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Solis.
Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.